Hello mga bata! Ako ngayon ang inyong guro sa araling ito. Ako si Binibining Tricia. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ano na nga ang ating tinalakay kahapon? Mahusay! Ito ay tungkol sa pagtatanim. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ito ay pinamagatang hulaan mo ang pangalan ko. Para sa panuto, buuhin ang mga gulugulong letra at ayusin ito para mahulaan ang pangalan. Mayroon lamang kayong 3 minuto para sa pagsagot. Maaari na kayong magsimula. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Para sa unang bilang, mahusay sa ikalawa, tama sa ikatlo, magaling, ika-4 at ika-5. Tama, lahat ng inyong sagot ay tama. Sa inyong ginawa, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ito ay patungkol sa iba't ibang uri ng negosyo. Pagkatapos ng ating aralin ngayong umaga, ito ang nais kong matutunan ninyo. Maaari niyo bang basahin ang ating layunin ngayong umaga? Maraming salamat. Para sa ikanlaawang larawan, ano kaya ang tawag dito? Tama, ito ay isa ring negosyo na tinatawag itong street food. Ang street food ay pagkaing nabibili sa kalsada o iba pang pampublikong lugar tulad ng palengke. Ang ibang tao ay kumakain ng street food pang merienda, habang iba ay ginagawa na rin itong ulam sa kanin tuwing tanghali o gabi. May iba medyo nagtitipid kaya ginagawa na itong pantawid gutom, habang ang iba gusto lamang matikman ang kakaibang sarap na nagbibigay nito. Di may tatawa na ang talagang nag-uudyok sa atin bumili nito ay ang murang nitong presyo. Para sa ikatlong larawan, ito ay tinatawag na ukay-ukay. Alam nyo ba na ang ukay-ukay ay isang pamilihan kung saan binibenta ang mga damit na galing sa ibang bansa sa mas mababang presyo. Maaaring bago o nagamit na dati ang mga produktong makikita sa loob ng ukay-ukay. Para sa susunod na larawan, ito naman ay tinatawag na fast food. Ito ay isang restaurant na ang specialization ay ang pag-serve ng mga pagkain na madali ang niluluto at inihahain. Ano kaya sa palagay ninyo ang sa susunod na larawan? Tama, ito ay karinderya. Alam nyo ba, ang karinderya ay katulad din ng mga restaurant, ngunit ito ay simpleng kainan nagkalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang pagkain pagpipilian ay yaong mga pagkain gawa lamang sa bahay. Simple lamang ito at mababa ang presyo ng kanilang paninda. Para sa susunod na larawan, tama, ito ay Divisoria. Ito ay kilalang pamilihan sa Maynila na hindi lamang dahil sa bagsak presyo mga bilihin, kundi dahil dito rin matatagpuan ang halos lahat ng produktong hanap na isang mamimili, mula sa isang tumpok ng kalamansi na hanap ng magtitingi hanggang sa kaing-kaing na mangga na hanap ng mamamakyaw. Ito rin ang lugar na nagtatagpo ang lahat ng uri sa lipunan. Ang mayaman upang mamili ng mga materyales para sa kanilang luho, at ang mga mahihirap upang makatipid para sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, alam nyo na ang iba't ibang uri ng negosyo. Para sa ating susunod na tatalakayin, alam nyo ba na mayroong 2 uri ng negosyo? Ang una ay ang mga katulad ng gamot, damit, pagkain o kasangkapan na maaari nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pag-produce ng produkto galing sa pinagkukunang yaman.
Ang mga halimbawa nito ay ang restaurant o karinderya, fruit stand, grocery, at palengke. Ito ay mga kailangan natin para sa ating pamumuhay at pangailangan sa araw-araw. Ang pangalawang uri naman ng negosyo, ito ay maaaring nating maialok sa mga tao na nasa paligid natin ay pagkaloob ng serbisyo kapalit ng kabayaran. Ito naman ay mga negosyo na binabayaran ang kanilang talento, husay at lakas o kaalaman ng isang negosyante o isang entrepreneur kung saan sila ay tumutugon sa pangangailangan ng mga tao sa isang pamayanan. Pagkaloob ng mga serbisyo kapalit ng kabayaran. Ang mga halimbawa nito ay barbershop, vulcanizing shop, at patahian, shoe repair shop. Ano nga ulit ang serbisyo na maaaring maialok sa ating pamayanan? Mahusay! Ngayon, alam na ninyo ang iba't ibang klase ng negosyo na matatagpuan sa ating pamayanan o komunidad. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin ngayong umaga? Kung gayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang buong klase ay hahatiin sa 2 grupo. Ito naman ang pamantayan sa pagguhit. Pamantayan. Malinis ang pagkakaguhit at walang mga bura. Angkop ang paglalahad ng nilalaman sa konsepto na iginuhit. Nagpapakita ang pagiging malikhain. Mayroon lamang kayong 3 minuto sa paggawa. Maliwanag ba mga mag-aaral? Mahusay kung ganon, maaari na kayong gumawa. Tapos na ba ang lahat sa pagguhit? Maaari nyo nang ilagay sa harap ang inyong iginuhit. Mahusay! Ang bawat grupo ay naipamalas ang angking talento sa pagguhit. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 10 palakpak. At para sa panibagong gawain, ito ang panuto. Tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng serbisyo o produktong nanggagaling sa ating yaman. Isulat ito sa inyong papel. Maliwanag ba? Mahusay kung ganon. Meron lamang kayong 3 minuto para sagutan ang mga ito. Mahusay! Nakuha ninyong lahat ang tamang sagot. Ngayon, dadako tayo sa inyong pangwakas na gawain. Ito ang panuto. Kumplituhin ang mga pangungusap. Ilagay ang tamang salita para mabuo ang pangungusap. Maliwanag ba mga bata? Mahusay kung ganon. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutan ang mga ito. Tapos na ba mga bata? Mahusay kung ganon. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling! Lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, batay sa inyong natutunan sa ating aralin, nais kong gumawa kayo ng isang negosyo na maaari niyong itayo sa inyong pamayanan at ibigay ang kahalagahan nito. Ngayon, tingnan natin kung inyo pa ring naaalala o natatandaan ang ating tinalakay ngayong umaga. Ano na nga ulit ang 2 paraan ng pagkakaroon ng negosyo? Mahusay! Mahalaga ba na dapat alam natin ang mga uri ng negosyo sa ating pamayanan at bakit? Tama! Kung ikaw ay magtatayo ng isang negosyo, anong negosyo ang nais mong ipatayo sa inyong pamayanan? Mahusay! Sino sa inyo ang maaaring magbigay ng mga halimbawa ng negosyo na makikita sa inyong pamayanan? Mahusay! Inaasahan ko na ang lahat ay maraming natutunan sa umagang ito tungkol sa ating tinalakay ngayon. Para sa huling gawain, maaari nyo bang basahin ang panuto?
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, tama. Sa pangalawa, magaling. Sa pangatlo, tama. Sa pang-apat, mahusay. At sa ikalima, magaling. Lahat kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Ayan, alam ko lahat kayo ay may natutunan ngayong araw sa ating tinalakay. At para sa inyong takdang aralin, ito ang panuto. Magbigay ng 10 halamang gamot na maaaring pagkakitaan at ilagay ito sa isang short bond paper. Maliwanag ba? Mahusay kung ganon. Paalam mga mag-aaral.